Yan, alright. Sumatin ho ang kapayapaan ng Panginoon Diyos, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ngayon po ay araw po uli ng Biyernes, alas 8 po ng gabi. Ayan, nalaglag yung aking ano. Okay. Nagyan ko lang po ng ipit. Yan, muli po, tayo ho ay magkita-kita po at magsama-sama, magkarinigan po, at tayo po ay magbalitaan ng mga magagandang balita po na nakasulat sa Biblia. Yan, ang programa pong Mga Tinig sa Ilang, ito po ay pinasimulan ni Brother Bert. Ano ho, nung siya po ay mga ano pa ito mga siguro may git 10 taon na. Ano ho, yung pinasimulan ni Brother Bert o lagpas pa. Ngayon, nung makasama niya tayo, ito po ay 4 na taon na. Mula po ng 2019 ng November. Ayan. At hanggang ngayon po ay atin pong pinagpapatuloy itong programa pong Mga Tinig sa Ilang. Ito po ay biblical na, historical pa, scientific na, may kasama pa pong timeline or good arrangement. Ayan. Ang programa pong Mga Tinig sa Ilang, tayo po ay hindi nagpapatawag na pastor. Hindi ho tayo nagpapatawag na mangangaral. Ayan, apostol o kung ano paman. Dahil meron na pong pastor. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Ganun din po, apostol. Meron na pong mga apostol na ano po, nahirang po ang mahal na Panginoong Diyos. Ayan. Hanggang sa dumating po si Apostol Pablo, hanggang sa siya po ay maghirang naman ng mga kamanggagawa niya. Ayan, yan po yung timeline ng Biblia, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Kaya wala na dapat tayong tinatawag pa na pastor sa ating panahon, apostol, mangangaral, dahil kumpleto na po ang Biblia. Ano ho? Nasa Biblia na po yan. Nandito na po nakasulat ang lahat. Mga apostol at kung ano pa man, mga nakalagay po lahat dyan na detalye, nandyan na po. Ganun din po ang pagtatayo ng relihiyon, hindi rin ho tayo nagtatayo ng relihiyon dahil meron na pong lehitimong relihiyon na nakasulat po sa Biblia, lalong-lalo na po nung ang kahuli-hulihang aklat, yung Apokalipsis. Meron na pong relihiyon doon o iglesia na mga genuine. Si Jesus Christ mismo ang nagsabi noon. Yan po ay 7 iglesia. Ano ho? Iglesia po sa Efeso, Smyrna, yan, Pergamo, Thyatira, Sardis, yan, Philadelphia, at saka Laodicea. Yung 7 iglesia na yan, yan po ang mga lihitimo at may mga timeline po yan, bawat isa. Kaya kung mayroon man pong iglesia sa panahon ngayon na nagtatayo, yan po ay mga peke. Hindi na po totoo yan. Ano po ang prueba? Tingnan nyo po, nag-aaway-away na sila, nagpapagalingan, na sila ang maliligtas, kami ang maliligtas, ito sa amin, ganito sa amin, o ayan. Kaya, tawag doon, naloko na. Kaya marami na pong mga reliyon na garantisado na po na sila po ay mga hindi totoo at nagpapayaman na lamang po. Ano dapat natin gawin, Brother Vincent, sa ating panahon? Aba, dapat magbasa tayo ng Biblia at makibalita tayo kung ano po yung mga magagandang balita. Si Jesus Christ po nag-o-offer na sa Apokalipsis po, nagbigay na po siya ng sinabi niya na doon na kumakatok ako sa inyong pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig, papasok ako. Ayan. At kasalo ko siyang kakain. Ibig sabihin po noon,
hindi na natin kailangan pa pumunta sa church ni pastor. Ayan. Hindi natin kailangan pa pumunta sa church ni father o kung ano-ano pa man yan. At doon po tatawagin ang pangalan ni Jesus Christ. Ay kalokohan ho yun. Bakit? Hindi ba pwede sa bahay na lang? Dahil meron na po tayong iglesia na nakadesignate sa atin. Hello! Nandiyan po si Brother Chandler Rodriguez ng Hong Kong. Ayan, the first. Ayan, siya po yung unang nag-message. Ano po, good evening. Siya po kapwa nating Kristiyano. At sa lahat po ng mahal niya sa buhay, kapwa po nating Kristiyano at Kristiyana. Yan po yung sinasabi natin na hindi kailangan pang mga relihiyon yan. Kakwartahan lang tayo ng mga yan. Tapos tuturuan tayo. Tingnan po ang pastor diyan sa Bulacan. May bago na naman siyang katawagan, ano? Nako. Naloko na talagang hindi talaga natatapos yung kanyang mga balita eh. Ano ho? Maya-maya ng konti. Nagpapasakali lang muna tayo. Mayroon kasi akong ubo at sipon. Naloko na. Okay. Yung ating pong pag-aaralan mamaya, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ay tungkol po ito sa tinatawag na Santa Cena. Ano ho, yung banal na hapunan ng Panginoon. Sabi nila, ano ho, Santa Cena. Pag-aaralan natin yan kung yan ba'y literal o spiritual. Kasi, dyan po kumikita si Pastor Jacob Santos eh. Yan. May bago na naman siyang tawag, nakita siya eh. Nabanggit ko na ho yun noong nakaraan. Siya po ay si Pastor Magwewiting. Nakita po siya eh. May daladalang belt, may daladalang body bag. Tapos mukhang magwewiting daw eh. Sabi ko nako, naloko na. At alam natin na alam nyo ba na talagang paspasan na po ang kanyang ginagawa tungkol sa kanyang hiling kuno na yan. Hiling kuno na wala namang nangyayari. Tapos ang kanyang nagiging puhunan ay itong mga video testimony nitong mga kobrador ng wedding. Ayan. O nga tama, Pastor Kobrador ng wedding. Yan ang tawag sa kanya eh. Paano man naman nakita sa doon sa bago niya nilipatan, ganun nga ang binabalita sa akin, Kobrador ng wedding. Tamang term yan, brother at Chandler, ano ho. Yan, ano ho siya eh. Napagkamalang Kobrador ng wedding kasi laging may body bag. May laman doon ng may laman na bulpe at saka tayo. Naloko na talaga oh. Ayan. Okay, bago ho yan, tayo ho ay magbabalik na ho maya-maya kasi hindi pa naman ho tapos yon. Meron pa pong part 3 itong ating paksa tungkol po doon sa tinik sa laman. Meron pa yan, hindi pa ho tapos. Meron pa hong natitira doon na hindi pa natin natalakay. Yung tungkol naman ho doon sa sa nakita po ni Apostol Pablo na inakyat sa ikatlong langit. Ayan, alamin natin mamaya kung sino yung tao na yan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, kasi kabilang ho yan sa kanyang tinik sa laman. Ayan, yan ang kumbaga yan ang pag nagagalaw po yung tinik niya sa laman, kaya nga ganyan ang sinabi ni Apostol Pablo, kasi masakit talaga yon. Ikaw ay may may naka-steady na tinik sa laman, kumbaga na kapag ka nagalaw-galaw, parang bang pilay sa mga pilay o kaya rayuma. Na hindi pwedeng hindi pwedeng mahanginan, hindi pwedeng magalaw kasi ang sakit. Ayan, ganyan po ang inahalin tulad ni Apostol Pablo, kaya binanggit po niya ang tinik sa laman kasi masakit talaga yon. Hindi ho yun malabo ang mata. Ayan, yung mga pastor na nagsasabi na yung tinik sa laman daw ay malabo, may kapansanan sa mata, yan mga mga pang mental hospital na turo yan o aral. Yan. Inahamon nga natin siya mayroon meron pong sa kanya na siya daw ay sugo, maya-maya pasadahan na rin natin maya-maya ng konti mga kapatid. Pero siguro
dahil marami po itong ating tatalakayin, ano ho, siguro unahin na lang natin itong tinatawag na pagiging sugo ng isang tao, kung paano ba tinatawag na sugo ang isang tao. Ano ho? Kasi marami po ang nagtatawag sa kanilang sarili, sila po ay mga sugo. Alam nyo ba na ito si Pastor Jacob Santos, ganun din ang kanyang pagkakatawag sa kanyang sarili. Siya daw po ay sugo sa ating panahon, si Pastor Jacob Santos. Ayan, kaya itong kanyang mga taga-subaybay, ang kanyang panatiko sa kanya, ay siya po ay ipinagtanggol na hindi na natin kailangan, sinasabi natin hindi natin kailangan ang mga ngaral, hindi natin kailangan mga apostol sa ating panahon. Biblical daw ba iyon? Kapag daw ho hindi tayo naniniwala na may ng apostol sa ating panahon, kulang-kulang daw ang ating kaalaman sa Biblia. Ayan, yan ang ating sasagutin mamaya. Ngayon, meron po siyang binasang talata, dito po sa Roma. Basahin po natin para maintindihan po natin. Ito po ang sinasabi ng pastor na yan. Naloko na talaga. Ayan. Sa Gs at 15. Yun kasi ang problema kapag putol-putol. Talagang magkakaroon ng problema talaga sa pagkaunawa pag putol-putol ang pagbabasa. Ito, babasahin ko po At paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating. Ayan. Ng mga nagdadala ng magandang balita. Yan po yung ating binasa, na ito naman po ay ginamit ni Pastor Jacob Santos. Ayan. Kaya sinabi niya na kung hahanapan daw ng pagiging sugo, ito daw ang kanyang magiging sagot, na siya daw po isa sa mga nagdadala ng magandang balita, kaya siya isinugo. Ang sagot naman natin, palpak na sugo ka. Bakit? Kasi nga po, putol-putol ang pagbabasa ng Biblia. Hindi po tinatapos, hindi po kinukumpleto, kaya nagkakaroon ng problema. Hello! Ayan, Pastor Jacob Santos yung pastor na kobrador ng weteng, na pagkamalang ka na namang naloko na talaga. Kobrador ng weteng. Simulan ho natin sa 14. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. Inaayos ko lang po Ito po ang ating mababasa. Paano naman sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? Ito kasing pagpangyayaring ito, dinideklara ni Apostol Pablo. Ang kanyang ang kaligtasan sa lahat. Papaano sila maliligtas kung hindi nila alam kung sino ang tatawagin nila? Ganito kasi yon, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Diyan sa mga diyan tiyatawagan ko ng pansin. Miyembro po sa samahan ni Pastor Jacob Santos. Diyan sa Bulacan, ganito kasi ang nangyari diyan. Siyempre si Apostol Pablo ay isang Israelita. Ayan, siya po ay mangangaral sa hintil. Ang kanya pong ipinapangaral si Jesus Christ na. Bakit? Kasi nga po, marami pa ang hindi nakakakilala kay Jesus Christ sa panahon na yan. Ang alam ng marami, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at saka Diyos ni Jacob.
Hanggang sa ngayon, ganun pa rin naman ang mga Israelita, partikular ang mga Hudyo. Kahit sa panahon natin. Much more naman sa panahon nila na hindi nila alam na may Jesus Christ na pala. May anak na pala ang Ama. Yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ang katunayan, di ba't si Cornelio sa gawa, Gis, siya po ay nananalangin sa Panginoon Diyos, hindi niya alam na meron na palang Jesus Christ. Kaya ang nangyari, gumawa ng paraan ng Panginoon Diyos. Kinukwento ko na lang na siya po ay nagpadala ng sugo, mga anghel, para sunduin si Pedro sa isang lugar kung saan siya naninirahan. Ano ho? Para ganun din po si Cornelio. Ayan, na hindi niya alam kasi sila dedicated sila sa pagsamba sa Diyos. Ang problema, meron pa silang hindi alam ang tungkol naman kay Jesus Christ. Kaya ito na, nung nag-meet na sila, pinangaralan sila ni Pedro. Yan po ibig sabihin ni Apostol Pablo. Basahin lang natin sa gawa. Ito ang ating mababasa sa Gis 38. Ito po ang sinasabi. Ayan, sinabi na po ni Apostol Pablo. Alam ninyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazaret at kung paanong pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagalingin ang lahat ng pinapahirapan ng dyablo. Nagawa niya ang mga ito sapagkat kasama niya ang Diyos. Ayan, so kompleto. Kasama niya ang Diyos. Pinapakilala po ng Apostol Pedro sa kasambayan ni Cornelio ang tungkol kay Jesus Christ. Hello. Kaya, ganun din po sa Roma. Yan, sa Gis 15. Na sinasabi, na itong binabanggit dito ay tungkol sa pangangaral o pananampalataya na hindi nila alam. Ayan, kaya sinimulan natin sa 14, paano sila tatawag sa kanya? Sino pong kanya na binabanggit dito? 10:14. Paano naman sila tatawag sa kanya? Kay Jesus Christ. Kung hindi sila sumasampalataya, paano gagawin nila? Tuloy, paano sila sumampalataya o sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa kanya? Kailangan pala may mapakinggan sila. Meron silang mabalitaan tungkol sa kanya, kay Jesus Christ pa rin. Okay, so kompleto na. At paanong makakapangaral ang sinuman? Ito yung 15. Kung hindi siya isinugo. Yan, dapat isinugo Tulad na nasusulat, okay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Ayan, ang binabanggit ho dyan, si Apostol Pablo pa rin. Bakit? Kasi siya po ang nagbabalita ng mga magagandang balita tungkol dyan sa pagdating po ng magandang balita. Walang iba kundi si Jesus Christ pa rin na dapat siya ay sampalatayanan. Hello. Napakasimple lang naman Kaya lang isiniksik po ni Pastor Jacob Santos yung kubrador ng wedding. Ayan. Na kasama daw siya dito. Ayan. Andiyan po si Vladimir Alibutod. Ayan. Magandang gabi po mga kapwa ho nating Kristiyano yan. Okay. Yan po ibig sabihin, kaya isinisiksik niya ang sarili niya rito. Na siya daw po ay sugo din. Kung hahanapan daw siya ng pagiging sugo, nandyan siya. Si Pastor Jacob Santos. Siya daw po ay sugo din. Yan. Okay. Yun ang problema kapag kulang-kulang sa impormasyon Na kapag sinasabing sugo, isisiksik mo ang sarili mo dyan para ikaw ay tawaging sugo. Alam ko naman yan ang style nyo.
Bakit? Anong style nila para makakubra ng maraming pera? Kasi sugo nga naman. O tingnan mo ngayon si Pastor Jacob Santos. Ayan. Ano nangyari? Wala na, ano siya ngayon? Hindi na siya nakakakubra ng malaki-laki. Alam namin yan, Pastor Jacob Santos, hindi ka na nakakubra, hindi ka na nakakauto kasi malaki ang nawala sa'yo. Nung malaman na ikaw ay nakadalawa at parehas ka nilayasan. Ayan, yan ang mabigat diyan. Hindi tayo na may personal kasi nagpanggap ka na sugo ka tapos nagpanggap ka rin na ikaw ay may Holy Spirit. Tinutulungan ka ng Holy Spirit. Ayan. May ganun ba? Natulungan ka ng Holy Spirit tapos yung pamilya mo hindi mo ikaw ay nilayasan? Ayun, ano sabi ng isang kapatid na panatiko mo dati? Yan, kung makausap lang daw ang anak, nako baka magimbal kayo. Ibig sabihin may ginawa. Tapos sabihin may Holy Spirit. Wow. Tapos sugo. Walang ganun. Hindi nagsusugo ang Panginoon Diyos. Ano ho? Nagkakalat ng lagim. Naloko na. O ngayon, kaya pinipilit niya kaya ngayon, eto umaarangkada siya, talagang pinapaspasan niya ngayon ang kanyang healing. Ayan, paspasan siya. May mga natsubibo na naman siya, yan ho. Kailan makakuha naman siya ng panibagong biktima. Kaya puspusan ang kanyang healing na wala namang gumagaling. Healing na walang gumagaling. Bakit? Sarili nga niya hindi niya mapagaling Naloko na. Nariyan po ang aking mahal na anak, si Bibialin. Ayan. Tinatawagan ko po ng pansin yung mga miyembro dyan sa samahan ni Pastor Jacob Santos na nanghihingi pa yan ng ng video testimony. Ito namang mga nagbibigay ng video testimony, kayo ho ay dinadaya nyo rin ang inyong sarili. Alam na alam ninyo sa inyong sarili, hindi kayo gumagaling. Bakit? May nararamdaman pa rin kayo Kasi nga, iba naman po yung pagpapagaling ni Jesus Christ Ang pagpapagaling po ni Jesus Christ, instant ka agad-agad yun. Huwag ho kayong maniniwala sa pastor na yan na nagsasabi na si Jesus Christ daw, hindi naman daw lahat sa pagkakataon, puro instant, meron din daw gradual. Pinagbibintangan mo pa si Jesus Christ na may gradual healing para lang mapaniwala mo ang maraming tao dahil hindi naman talaga gumagaling. Sasabihin mo gradual healing. Anong gradual healing? Wala sa Biblia yan. Hindi tayo na-memorsa pero mahilig talaga sa pera. Ayan. Si Gunigundo. Gunigundo. Ayan. Ano ho? May mga namatay na nga Tapos sasabihin mo, mahina ang pananampalataya, ito mga namatay. Ayan, mag-message po ang nandyan. Andyan po si Sis Opie. Diyan naman po yan sa Makati. Ayan. Siya po ay kapwa nating Kristiyana at sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Ayan, yan po ibig sabihin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, na wala po talaga sa ayos itong pastor na ito dahil marami na po ang umalis, marami nang lumayas. Sabi nga ng marami, kung hindi ito pa ganun-ganun ang ugali, marami-rami na rin ang mga miyembro nito. Kaya lang, ang miyembro po dyan, come and go.
Pumapasok tapos umaalis, hindi na bumabalik. Yan ang problema dyan sa samahan ni Pastor Jacob Santos. Dahil, wala namang katotohanan niyang pagiging sugo-sugo mo eh. May sugo bang mali-mali turo? Napakarami mo ng maling turo, Pastor Jacob Santos. Ayan. Dahil, biruin mo ba naman si Jesus Christ? Pagbintangan ba naman na may gradual healing? May progressive healing? Tapos babasahan tayo ng Marcos 8:22. Hanggang 25 lang siya. Hindi niya tinuloy sa 26. Kasi sa 26, pinauwi na ni Jesus Christ. Wala nang balikan. Kasi nga magaling na eh. Tapos yung 10 may ketong. Ayan. Sinabi din niya na yan daw ay ano daw po yan, tawag dito, gradual din daw yun. O basahin natin sa Lucas po. Ito po ang ating mababasa mga kapatid. Ayan. Ayan, yung 10, yung may ketong po 17 po, 11. Ayan, dire-diretso lang po. Babasahin ko po Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Pagkakita sa kanila, sinabi ni Jesus, "Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari." Habang sila naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na siya ay magaling na, nagbalik siyang sumigaw ng papuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat ang taong ito ay isang Samaritano. Ibig sabihin abang sila po ay sumisigaw, habang sila po paalis na papunta sa magpakita sa mga pari, gumaling na sila. Aba, sukat ba naman na sabi ni Pastor Jacob Santos, ano daw yan? Gradual daw yan o progressive healing. Kita nyo lang ang kalapastanganan nitong taong ito sa Holy Spirit. Nasasabihin na mayroong naganap na progressive o gradual healing. Wala namang ganun. Kalukuhang aral po yun. Tapon nyo na sa basurahan yun. Yung mga nagbibigay dyan ng video testimony, tapon nyo na sa basurahan yung sinasabi ng pastor nyo na yan. Paratangan ba naman si Jesus Christ na may gradual healing? Walang ganun. Hindi ganun ang nangyari sa Lucas. Sila po ay sumigaw sa Panginoon na mahabag kayo sa amin. O ayan, doon pa lang gumaling na sila. Wala na humbalikan yun. Ayan, mali po dyan ang pastor nyo. Gawin din po sa Marcos, yung 2 beses piyatungan ng kamay. Paratangan ba naman si Jesus Christ na gradual healing daw yan? Di ba? Hindi ho gradual healing yun, kalokohang aral yun. Pang mental hospital na aral. Yan. Yan po ang ibig sabihin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Yan, may ayusin lang po ako. Kasi baka mawala yung internet Yan. Okay, may nais lang po ako. Yan. Okay mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, sana wag mawala yung internet natin. Okay, doon tayo naman. Balik na tayo doon sa ating nakaraang pinag-aralan tungkol po doon sa tinik sa laman. Yan.
Yung ating pong pinag-aralan nung nakaraan tungkol po sa tinik sa laman, atin na po itong natalakay tungkol po doon sa tinik sa laman ni Apostol Pablo. Nandiyan po si Sis Amy Alfonso. Ayan. Siya po ay kapwa nating Kristiyana at sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay. Ayan, may tinitignan lang po ako. Mga mahal sa buhay, mga kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Hirap talaga ng pesto natin, pero mas masarap po dito dahil malamig. Ayan. Yung tinik sa laman ni Apostol Pablo. Alam nyo ba na ang tinik sa laman daw ni Apostol Pablo, balikan tayo kasi ang saya-saya nito eh. Pero inyo, itong pastor na ito, si Pastor Jacob Santos, ito si Samuel Tahuda, ganun din eh. Nagbigay din to ng pahayag na ang tinik sa laman daw ni Apostol Pablo ayon kay Pastor Jacob Santos, yung napagkamalang magkobrador ng wedding. Ano daw po ito? Meron daw siyang depekto. Depektibo daw po ang kanyang mata ni Apostol Pablo. Ayan. Si Samuel Tauda naman, ito daw po yung tinaga daw siya ni Alejandro. Tinamaan daw sa mata. Talagang wala talagang kaalam-alam sa kumbaga sa lost connection itong mga ito eh. Kasi hindi naman tama 'yon. Wala hong kapansanan si Apostol Pablo. Wala hong depekto ang kanyang mata, hindi ho siya kalbo, hindi siya pandak, hindi siya pilay, hindi siya kung ano pa mang kapansanan, walang ganon. Basahin ho natin kasi mabigat po ito eh. Dapat natin pag-aralang mabuti ito, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ang nakasulat po sa 2 Korinto. Ayan. 12. Ano ho? At ng talata po 7. Ayan pag-aralan nating mabuti. Yung tinik sa laman ni Apostol Pablo, may diferensya, depekto sa mata. Ayon kay Pastor Jacob Santos na napagkamalang magweweting, yung kubrador. Ayon naman kay Samuel Tahuda, tinaga daw ni Alejandro. O ngayon, ano ba yung tinik sa laman ni Apostol Pablo? Gaano ba yun kahirap para sa kanya? O basahin natin At nang ako'y huwag magpalalo, ano kayong dalang numero? Body channel. Ano kayong dalang numero ni BWS? Ni Black Widow Spider. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, kasi ang dami na pong mga kamangamanghang pahayag ang inabot ni Apostol Pablo. Mga miracles at kung ano-ano pang mga kamangamanga. Ito po ang kanyang sinasabi ay binigyan ako ng isang tinik sa laman. Yan. Ng isang sugo ni Satanas. Upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Ayan. So, pag-aralan nating mabuti mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Sabi naman ni Kaeli Soriano dyan, yan daw po ay yan daw po ay kasalanan. Medyo malapit-lapit ng konti. Malapit-lapit po yun Maaaring sabing hindi konti, talagang malapit. Kinontra yan ni Pastor Jacob Santos. Na bumili po ng glutathione para pumuti kasi may dalawa na nga siya May dalawa siyang didiskartehan Akala mo, hindi namin alam ang nabili po ay pampaitim. Glutathione pampaitim. Naloko na. Ito at nang ako'y huwag magpalalo at ng labis dahil sa kadakilaan ng mga bahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman. Ayan, ng isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Ibig sabihin, ito'y tama yung sinabi ni Pastor Jacob Santos na parang stopper. Ayan, itong tinik sa laman. Kaya ginamit po ang terminong tinik sa laman kasi napakasakit talaga nun. Na ikaw ay may tinik sa laman, sa tuwing ito'y magagalaw-galaw, talagang masakit. Parang may rayuma ka na
Alala ko, pag may rayuma, si Papa noon may rayuma, talagang ayaw na ayaw niyang ano eh. Tapos si Mrs. Amy Alfonso. Kasi may dalawa. Pag ayaw na ayaw niya, mahanginan yung kanyang tuhod eh. Kasi masakit talaga. Eh lalo nang masagi. Kasi napakasakit talaga. Baka daw hindi naka-sunblock. Hindi po ako nagsabi niyan kasi may nakapag-report sa akin. Na ito si Pastor Jacob Santos dahil pababa na po ng pababa ang kanyang koleksyon. Dahil marami na pong wala, pati sa abroad. Pati yung abroad, ano na rin, tumigil na rin sa pagpapadala sa kanya. Nakita po siya doon sa kanyang bagong lugar. Naka body bag, parang shoulder bag. Napagkamalan po magwe-waiting eh. Kubra daw ng waiting, mabuti hindi nahuli. Bawal yun eh. Alam naman natin, hindi siya nagpapataya ng waiting. Napagkamalan lang na siya ay nagpapataya ng waiting. Napagkamalan lang naman. O ngayon, dahil siya daw po ay may dalawang sinisinta, bumili siya ng glutathione. Nung ginamit na yung glutathione, instead na pumuti, lalong umitim. Sabi nung nakausap ko, tawa ako ng tawa. Naku po. Talaga naman Kaya hindi makaporma eh. Baka hindi naka-sunblock. O balik tayo sa tinik sa laman. Yung tinik sa laman, parang rayuma ho yan. O parang, hindi ko sinabing rayuma, inahalim tulad ko na po, na napakasakit talaga nun. Na hindi siya pwedeng galawin, kasi masakit. Ganyan inahalin tulad ng Apostol Pablo, ang tinik sa laman. Para daw po, wag siyang magpalalo. Ibig sabihin magyabang. Yan po ang ibig sabihin. Tanong, yung bang tinik sa laman ni Apostol Pablo na yan? Maaari bang sabihin na malabo ang kanyang mata? May diferensya sa mata? Para yun ay magiging stopper? Para wag siya magyabang? Mag-isip-isip nga kayo. Kayo mga miyembro dyan sa sama ni Pastor Jacob Santos at mga tagapakinig niya. Gamitin nyo nga ang inyong sentido komon. Ang sabi po ng Biblia, upang wag daw siya magpalalo. Sugo ni Satanas. Upang siya'y tampalin. Ibig sabihin, magpapaalaala sa kanya. Tapos sasabihin, malabo ang mata. May diferensya ang mata. Tandaan ninyo, physically fit po si Apostol Pablo. Hindi ho siya kalbo, hindi pandak, hindi ho siya pilay, hindi siya pilantod. Hello. Siya po ay physically fit. Bakit? Si Apostol Pablo po ay birador ng mga punong pare. Pumapatay po ito. Tapos sabihin nyo may kapansanan? At hindi lang yan. Si Apostol Pablo po, nakatala na po yun ng kanyang kapalaran. Nakatakda na po yun eh. Ito po ang nakasulat. Basahin po natin. Sa isang talata po ng Gawa, 22, ito po ang ating mababasa. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. 22 Gis po Ayan. Tumayo, sabi dito, ano po ang gagawin ko, Panginoon? Tanong ko, at tumugon ng Panginoon, tumayo ka at pumunta ka sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng itinakda na dapat mong gawin. Ibig sabihin, nakatakda na po yan kay Apostol Pablo. Ayan. Nakatakda na po yun eh. Si Apostol Pablo nabulag, talagang nabulag siya. Pero pinagaling ng Panginoon yun. Ano man ang diferensya niya sa mata, wipe out na yun. Nakatakda na po yan eh. Tapos sasabihin may diferensya. Baka kayong mga pastor kayo ang may diferensya sa utak. Hello. Lalong-lalo ka na, Pastor Jacob Santos.
Ano ho? O ito pa isa. Sa Galacia naman ha. Ito, babasahin sa Galacia. Yan. Sa 1 at ang talata po'y 15. Ito po ang ating mababasa mga kapatid. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, pinili niya ako bago pa ako ipinanganak at tinawag upang maglingkod sa Kanya. O ayan. Pinili pa siya bago siya ipinanganak at tinawag upang maglingkod sa Kanya. Tapos sasabihin ninyo, may problema sa paningin? May depekto? Hello! Pastor Jacob Santos. At yung isa ba dyan na nagsasabi na tinaga daw sa mata ni Alejandro, si Samuel Tahuda. Tinaga daw sa mata. Ayan. Wala hong katotohanan yun. Hindi totoo yun. Dahil physically fit si Apostol Pablo. Brother Vincent, ano yung kanyang tinik sa laman? O di ba pinag-aralan natin nung nakaraan ito na ang tinik sa laman ni Apostol Pablo ay ang pagiging Saulo. Bakit? Kasi napakasakit po nung nangyari sa kanya. Ayan mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, pinag-aralan natin noong nakaraan na si Abraham, ang dati niyang pangalan ay Abram. Nakasulat yan sa Henesis 17:5, 1 hanggang 5. Ayan. Siya po'y Abram, ginawang Abraham. Bakit pinalitan ng Panginoon Diyos ang pangalang Abram to Abraham? O basahin natin para sa mga hindi pa nakarinig ito, kasi dito lang naman sa programa maririnig yan eh. Wala naman sa iba to eh. O ito, babasahin natin ha. Nang 99 na taon na si Abram po pagkakabanggit, nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, ako ang Diyos na makapangyarihan. Sabi niya, ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Sinabihan siya ng Panginoon si Abram na ingatan mo daw na walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Bakit? Bakit sinabi ng Panginoon? Kasi nga may dungis siya. Si Abram, may dungis yun. Ano ang dungis ni Abram? Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ito po sa 16, 1 hanggang 4. Ito po ang kanyang dungis. Hindi magkaanak si Sarai, o Sarai naman ang tawag kay Sara, na asawa ni Abram. Ngunit mayroon siyang aliping babae na taga-Ehipto na ang pangalan Hagar. Sinabi niya, Abram, dahil sa pinagkaitan ako ng Panginoon ng anak, ang alipin kong sipingan mo, baka sakali magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abram sa sinabi ni Sarai. Yan, at ipinaubay na nga ni Sara sa kanyang asawa si Hagar upang maging asawang lingkod. 10 taon na si Abram na nirahan sa Kanaan nang ito'y mangyari. Matapos sipingan ni Abram si Hagar, nagdalang taon nga ito, subalit nagmalaki si Hagar at hinamak nito si Sarai. Yun ang sabit nila. Bakit ganon? Kasi nga pinangakuan sila ng Panginoon na magkaroon sila ng anak sa 15:1 hanggang 6 naman po ng Henesis, Book of Genesis. Nangako ang Panginoon sa kanila na magkaroon sila ng anak, hindi sila makapag-wait. Kumilos itong si Sarai, pinaubaya si Hagar, sinipingan ni Abraham, nagkaanak, ayun, nagkaroon po ng Ismael. O ngayon, ang kay Ismael naman po, binasbasa naman po ng Panginoon Diyos yun. Na siya po ay magiging magiging mailap at maraming sinasabi. O ngayon, ano pong nangyari? O di, sinabihan siya ng Panginoon na ingatan mong walang dungis ang iyong sarili
habang ikaw ay nabubuhay. Ako'y makikipagtipan sa iyo at lubang pararamihin ko ang iyong lahi. Pagkarinig ito'y nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, ito ang aking tipan sa ikaw ay maging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham. Yan, pinalitan po Abraham. Kaya nagkaroon na po sila ng anak ni Sarah. Ang anak po nila, walang iba kundi si Isaac. Hello. Yan, kaya pinalitan. Ganun din po si Jacob. Ayan, si Jacob naman, 3 beses naman sumabit ito. Hello, alam ba ito ng maraming pastor? Naitatalakay ba nila ito? Naitanong ba, ipaksa ba nila ito tungkol sa mga pangalan na pinalitan ng Panginoon kung bakit pinalitan? Ayan, ano ba yung 3 sabit ni Jacob? Unang-una, doon po sa tiyan pa lang ng nanay nilang si Rebecca. Nagtutulakan na sila sa tiyan. Gustong-gusto talaga ni Jacob. Six naman. Pompeang 6. Ayan. Gusto sa tiyan pa lang po ni Rebecca, ng nanay nila, nagtutulakan na sila kung sino unang lumabas. Ayan, hindi nagtagumpay si Jacob doon. At si Esau po ang naunang lumabas. Ayan, yan po yung pangyayari. Mababasa po yan sa Henesis 25, 19 hanggang 25. Nauna talagang lumabas si Esau kaysa kay Isaac. Ayan, hanggang sa lumabas nga po, itong si Esau, nakahawak pa po sa sakong. Itong si Jacob, talagang gusto niyang maging maunang lumabas. Bakit? Ano problema? Anong dahilan? Bakit gusto niyang maunang lumabas? Kasi nagsalita ang Panginoon Diyos dyan na mas malakas ang bata kaysa matanda. Ayan, kaya gusto niyang mauna si Jacob, tapos si Esau na ang magiging pangalawa. Lalabas si Esau ang magiging malakas. Hindi nga nagtagumpay yun. Nauna pa rin si Esau na lumabas. Yan po yung number 1 na sabit. Pangalawa, anong sabit naman ni Jacob? Ito naman ang ginawa niya, binigay po niya. Kinuha niya ang pagiging panganay ni Esau dahil lang sa pagkain. 25, 29 hanggang 34 po sa aklat pa rin po ng Henesis. Dahil po sa pagkain lang, naipagpalit ni Esau ang pagkain, ang kanyang pagiging panganay. Ang kinatwiran pa niya, ano daw silbi ng kanyang pagiging panganay kung mamamatay naman siya sa gutom. Hello. Ayun. Naging matagumpay si Jacob. Nadali niya yun. Yun. Di nagkaroon na ng agos, parang tubig na yun na kung saan sino anong tamaan na lang, kung may dadaan ng butas, dun siya lalabas. Ito na nangyari yung pangatlo. Ang pagbasbas naman ni Isaac kay Jacob na dapat kay Esau. Ayan, nakuha po niya ang basbas ni Esau, nakuha ni Jacob. Yan, sabit na naman. Yan, pangatlo po yun. Yung pangatlo. Ayan. Kaya, nag-separate yung kambal. Yan, pumunta po si Jacob sa kanyang tiyo Laban sa Mesopotamia. Pumunta naman si Esau sa kanyang tiyo Ismael. Ayan, pumunta naman siya doon. Naghiwalay sila ng landas. Doon na siya nag-asawa hanggang sa bumalik si Jacob sa Kanaan. Eto na, nakipambuno po siya sa lalaki. Ayan. Sa Henesis 32 naman po, 1. Ayan, 22 hanggang 28. Nakipagbuno po si Jacob sa isang lalaki.
doon po napalitan ang kanyang pangalan na hindi na Jacob ang kanyang itatawag sa kanya, kundi Israel na. Dahil ang sagot doon, nakipambuno ka sa Diyos at hindi sa tao. O basahin nga natin para meron tayong maayos na ano rito, na impormasyon sa Genesis po 30, verse 32. Ayan. Verse 22 na po chapter 32 po verse 22 hanggang 28. Ayan. Ito po, nang gabi rin iyon, gumising si Jacob at itinawid sa ilog Habok ang dalawa niyang asawa, 11 anak at 12 asawang lingkod. Pagkatapos maitawid ang lahat niyang ari-arian na iwang mag-isa si Jacob. Doon, nakipagbuno siya sa kanya ang isang lalaki hanggang sa magbukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito ay nalinsad. Sinabi ng lalaki, "Bitawan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan." Wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya'y si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, "Mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay." O, ayan ang maayos na impormasyon. Nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Ibig sabihin, nanalo si Jacob. Saan po siya nanalo? Doon ba sa wrestlingan na yon? Hindi, siyempre. Ayan, tinapik nga sa balakang hindi siya doon nanalo, hindi siya doon nakipagbuno. Saan? Doon po sa tatlong beses, yung dalawa doon nanalo siya. Yung pong nakuha niya ang pagiging panganay sa pamamagitan ng pagkain at nakuha niya po ang basbas. Ayan, doon siya nanalo. Okay. Kaya pinalitan po ang pangalan niyang Israel. So still, Jacob ay siya pa rin po ang pinakabata. Kasi pinalitan po ng Panginoon Diyos ang kanyang pangalan na Jacob at naging Israel. Yan, okay. Balik na tayo kay Apostol Pablo. Si Apostol Pablo naman, ang pangalan niya dati Saulo. May sabit. Yun po ang tinik sa laman ni Apostol Pablo, yung pagiging Saulo niya. Bakit? Di ba't si Saulo ay basahin nga natin mga kapatid. Yan po ibig sabihin dyan. Ayan, ito sa isang talahata po ng dito tayo, basahin natin sa Gawa 26. Ito ang ito po ang ating mababasa sa talatang 13 o 26, kapitulo 26, talatang 13 hanggang 15. Ito po ang ating mababasa. Ayan. Sa 12 na po natin simulan para may chronological reading. Sabi dito, "Iyan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco, taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong pari. Nang tanghaliang tapat, habang kami naglalakbay, nakita ko Haring Agripa." Kinukwento niya kasi sa kay Haring Agripa ang nangyari sa kanya. "Ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa araw. Totoong nakakasilaw ang mga liwanag sa paligid naming magkakasama. Kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin sa wikang Ebreo, 'Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?'" Yan. Yan po yung sinabi ni Jesus Christ kay Saulo. Binanggit po niyang pangalan, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" Tuloy, "Sinasaktan mo ang iyong sarili." Wow! Yung pag-uusig pala,
kay Jesus Christ, nitong si Saulo ay isang pananakit sa kanyang sarili. Bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong iyan. Para mong sinisipa ang matulis na bagay. Yan po yung sinabi ni Jesus Christ kay Saulo. Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ayan, sinasaktan mo ang iyong sarili, sa ginagawa mong iyan. Ibig sabihin, si Saulo pala, yung ginagawa niyang pag-uusig kay Jesus Christ, pananakit sa kanyang sarili. Okay, tuloy ang basa. At itinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako'y si Jesus na iyong inuusig. O, di tapos ang usapan. Hindi ho malabo ang mata, nataga ang mata. Hindi ho, walang ganun. Magsisi kayo sa sinasabi nyo na yan, Pastor Jacob Santos. At sino ba to? Si Samuel Tahuda, na pinaratangan ninyo si Apostol Pablo na may kapansanan sa mata. Yan ay isang uri ng kawalang malay sa Biblia. Ang sinasabi niyo na yan. Ang yayabang pa ng pastor na ito, sabi niya 19 years daw siyang tagabasa sa radyo telebisyon. 16 years siyang nag-start magbasa. Yun ang ginagawa niyang puhunan. Itinataas niya ang kanyang sarili. Tapos ang dami pang may mga nauto Ang daming uto-uto. Nagbigay pa ng pera. Ayan, nakapagpatayo ng bahay niya. Kala niyo isang bahay niyan? Sabi ng isang kapatid, obvious daw na bahay niya. Bakit? Kasi pati yung hectares o yung square meters maliit. O, kita nyo? Bahay talaga. Naloko na. Yan po ibig sabihin, mga kapatid, O, napakasimple lang, Ang pagiging Saulo niya, ang tinik sa laman. Bakit? Sino si Saulo? Ang sabi ni Jesus Christ, sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mo na yan. Therefore, alam nyo ba, si Saulo pala, o si Apostol Pablo, naitakda na pala yan, bago pa ipinanganak Binasa natin kanina. Na sa Galacia po 1:15. Si Pablo pinili na si Apostol Pablo bago pa siya ipanganak. O, kita nyo? Di maliwanag. Ganun dapat ang pag-aaral sa Biblia. Hindi yung paratang kayo ng paratang na may kapansanan sa mata, na taga sa mata, sabi ni Samuel Tahuda, sabi naman ng Pastor Jacob Santos, marami daw naranasan si Apostol Pablo na kinaladkad, binato, tinamaan sa ulo. Puro lang puro lang kalokohan ito, mga pantasya ito It's just a fantasy, not just the real thing, Naloko na. Ganun po ang mag-analyze ng Biblia. O, ayan. Kahiya-hiya ang pinabot mo. Ako, nagpapanggap ka pa naman na may Holy Spirit. Nagpapanggap ka pa naman na sugo. Pero hindi mo alam ang tinik sa laman ni Apostol Pablo. Ang tinik sa laman po, napakasakit noon. Nananalangin ng Panginoon, si Apostol Pablo, na itong tinik sa laman ay maalis. Kaya lang, ang sagot ng Panginoon sa kanya ay ang biyaya ko. Ayan, basahin nga natin. Dito po sa magandang balita na po natin basahin sa 2 Korinto po. 12:7 hanggang po ito 9. Ito, basahin ko po Sa 7 na po natin simulan. Ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamanghamanghang mga bagay na nasaksiyan ko, marami siya nasaksiyan mga kamanghamanga ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan. O, kita mo, napakaganda ng pagkakasalin. Pahirap sa aking katawan.
yung tinik sa laman, na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako. At nang sa gayoy, hindi ako maging palalo. Yung magyabang. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. 3 times siyang nanalangin sa Panginoon. Diyan po si Aladin Gregorio. Ayan, long time no see po. Brother Aladin Gregorio. Yan, sabi po niya, hello, good evening mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan ha, siya po ay ating kapwa Kristiyano. Ano ho? At siyempre, sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Aladin Gregorio. Ayan, maraming salamat kapatid. Ang ating pinag-aaralan, yung tinik sa laman ni Apostol Pablo na pinagkamalian po ng marami. At itong mayabang na pastor na ito sa Bulacan ay pinagmalabang niya na ano daw, si Ka Eli Soriano daw ay kasalanan. Sabi ko nga, malapit-lapit pa. Ang kanya kasi tinik sa laman daw ay yung depekto sa katawan ni Apostol Pablo. Ay naku, tapon nyo na sa basurahan yung aral na yan ni Pastor Jacob Santos. Hindi totoo yun. Hindi po ang kanyang batayan dito, ano natin sandali hindi po dahilan yung malaking titik na nakasulat po sa Galatia 6:11. Ang dahilan para sabihing malabo ang mata. Hindi rin po dahilan ang tagasulat po ng aklat po ng Roma sa 16:22 na si Tercio, may tagasulat si Apostol Pablo Nung sinulat po niya yung Roma, may tagasulat siya si Tercio. Hindi po yung dahilan para sabihin na siya ay may kapansanan sa mata. Yan, hindi rin po dahilan na binabato si Pablo, tapos tinawaan sa ulo, sa mata. Gawa 14:19, hindi ho dahilan yun. At hindi rin ho dahilan na sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia 4:14 hanggang 15 na dukutin ang mata. Hindi ho yun. Ibig sabihin yun, tinataas ni Apostol Pablo ang mga taga-Galacia kung paano siya bigyan ng atensyon. Hindi ho yun, puro kalokohan po ang pantasya po ito. Tapon nyo na sa basurahan yan. Yan po ay pang mental hospital na aral na si Apostol Pablo ay may kapansanan sa mata. Hindi totoo yun. Physically fit po si Apostol Pablo. Ang tinik po sa laman ni Apostol Pablo ang pagiging Saulo. Ayan, basahin natin uli Tuloy tayo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Yan, ibig sabihin, ang direktang salita ng Panginoon dito, okay na yon, ayos na yon. Sabi ko nga sa inyo, nagbigay ako ng halimbawa, yung kapatid ko nga ho na nakabisikleta, nakasagasa ng kotse kasi nawala ng preno. Ayan. Yung kapatid ko nagko-construction, nakabike lang. Nung buwaba na po ang may-ari ng kotse para tignan kung yung ano yung tama, nung makita po yung kalagayan ng kapatid ko, ano sabi niya? Sige, okay na yan. Huwag mo nang alalahanin. Ako na bahala niyan. Ganun po ibig sabihin ni Jesus Christ. Okay na Apostol Pablo, ayos na yan, kagandahan lang ko sa'yo. Ayos ka na. Kasi maging mababa lang siya. Nagpakumbaba. Yan. Di nahayag yung kapangyarihan ni Jesus Christ. Ganun din ang nangyari sa kapatid ko. Sabi ko, tama yung ginawa niya. Nagiging mababa ka at nahayag naman ang pagiging magandang kalooban ng tao na yon. Kasi hindi rin siya nagyabang. Ganun din po ang Panginoong Hesus. Okay na yan, Apostol Pablo. Ayos na yon. Kaya, sabi ni Apostol Pablo, buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang matili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Ayan, power pala yun Yung kapangyarihan pala ni Jesus Christ, dapat makikita doon sa pagiging mababa. Kaya dapat maging mababa lang tayo, huwag tayong magmataas, huwag natin ipagyabang na ako nga 19 years akong tagabasa sa radyo telebisyon. Humarap ako sa mga nagtatanong. Alam ko lahat yan. 16 years akong nagsimula mag-start magbasa. Ako nga tatay ko nga maraming nunal sa ulo kaya ako matalino na rin. Kayabangan yun Sinasabi natin dito
ano lang, chill-chill lang. Sinasabi ko sa mga kapatid, sa mga kapwa Kristiyano, tayo ho ay hindi napapabayaan ng Panginoon. Patuloy din naman tayong sinusuplayan ng mga sasabihin dito. Live ito Ano ang isasabihin mo rito kung hindi ka nakahanda? Ano ang magkakalat ka lang dito? Ayan, nandiyan po si Brother Noel Ferguson nakikita ko po. Kapwa rin ho natin yung Kristiyano at sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay. Kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Ayan, welcome po. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, tayo po ay nagbabalitaan lang. Let us bring back a good news in the Bible. Ano po? Let us bring back a good news written in the Bible. Ibalik natin ang maayos na balita. Kasi nabuyo na tayo Dahil ito sa mga mangangaral, mga pastor, nagtayuan ng relihiyon, mga tinamaan ng magaling. O ayan ang inabot natin. Maling impormasyon. Ayan, ito pa isa. Ang tinik sa laman, ang pagiging Saulo. Ayan. Kaya, mas maganda palang mababa ka lang. Hello. Yan, 2 decades and 4 years po ako sa sect business cult ng mag-anti. Ay wala silang strong interpretation regarding sa tinik sa laman na Apostle Paul. Ayan, maraming salamat. Yan sa message po ni Brother Noel Ferguson. At syempre, ang ating pong pasalamatan si Jesus Christ. Dahil hindi ko rin naman alam to nung nakaraan pa nabasa ko lang. Tapos ayun na. Naintindihan ko kaagad na ang tinik sa laman ay pagiging Saulo. Hindi po yung bulag, hindi po yung mahina ang mata. Naloko na. Ay nako, kalokohan talaga. Napagkamalan tuloy siyang Ayan, mas malapit-lapit pa nga sabi ko nga kanina. Mapamalian mo lang ang dati mong tagapagturo. Talagang mali din naman. Walang maayos na interpretasyon. Sinabi lang ng kasalanan. Ay wala talaga. Ang yayabang pa. Ayan, ang pagiging Saulo. Yun ang problema ni Apostol Pablo. Yung pangalan niya, ang pagiging Saulo niya. Dahil yung Saulo, ano yun mang-uusig. Naku, naloko na. Basa. Ito po sa gawa. Ito ginawa ni Saulo, Ito yung tinik sa laman niya, na hindi maalis-alis Kaya lang, okay na sabi ni Jesus Christ. Nako. Ito, babasahin ko po, sa isang talata po ng gawa, 8. At ang talata po ay 1 na hanggang 3. Ito po ang nakasulat tungkol kay Saulo. Sinang-ayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban. Yun na. Ito na, lumabas na, Esteban. Kasi meron tayong pinag-usapan, meron tayong kanina na sinabi nung nakaraan pa hanggang ngayon na sino ang nakita ni Apostol Pablo. Maya-maya. Munti ka na. Sinang-ayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban. Nang araw na iyon, ibig sabihin, si Saulo din pala ang tawag dito, authorized person. Kasi siya po yung birador nung Siya po yung birador ng mga punong pari. Diyan sa Jerusalem. Hello. Ibig sabihin, siya, authorized person siya. O binigyan niya ng authority ang pagkamatay ni Esteban dahil nagsalita si Esteban tungkol kay Jesus Christ Alam niyo bang sinabi ni Esteban history ng Israel. Sinalaysay niya sa mga Israelitang history ng Israel hanggang pagdating kay Jesus Christ nagalit sa kanya. Ito na, pinatay na siya. Dito nagsimula Okay, tuloy. Nang araw na iyon, nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia. Ito na, iglesia sa Jerusalem. At maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay nagkawatak-watak at nagpunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at tinangisan ng gayon na lamang. Sa 3, ito na, samantalang sinikap ni Saulo pa rin, na wasakin ang iglesia.
Pinasok niya ang mga bahay-bahay at kanyang kinalagkad at ibinilanggo ang mga sumasampalataya, maging lalaki o babae. Hello. Ayan Nagha-house to house si Apostol Pablo. Ganon siya katindi. O siya Saulo pala, si Saulo. Ganon siya katindi. Nagha-house to house siya. Pinapasok niya ang bahay-bahay para patayin yung mga tumatawag sa pangalan ni Jesus Christ. Tingnan nyo lang po, grabe. Ayan. O ano po nangyari? Si Saulo po ang authorized person. At hindi lang yan. Siya pang tagapagbantay ng mga balabal nung mga nagbumato kay Apostol Pablo. Ayan. Okay. May binabasa lang po ako Yan po si Apostol Pablo pa nagbabantay ng balabal. O basahin natin ang nangyari kay Esteban. Dito po sa 7:54. Basahin lang natin. Nagngingit-ngit sa matinding galit kay Esteban ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo nang marinig nila ang mga ito. Ngunit si Esteban ay napuspos ng Espiritu Santo ay tumingala sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Kita nyo lang nakita ni San Esteban yung kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Tapos kaya sinabi niya, tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. Ibig sabihin, nag-react si Jesus Christ, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Nakita ni San Esteban. Nag-react si Jesus Christ. Nakaupo yun Tumayo. Sa kanan ng Diyos. Ay, nako. Ayan. Tumayo nakatayo sa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang mga tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay nilang sumunod. Sinugod si Esteban. Ayan. Sinugod na nila si Esteban. At kinaladkad siya palabas ng sungsod upang batuin. Ibig sabihin pala si Esteban, kinaladkad papalabas ng bayan. Gagaya ng kay Jesus Christ. Inilabas din siya ng bayan. Ibig sabihin, sa labas po ng Jerusalem. Ang kinaladkad siya palabas ng lungsod upang batuin. Yan, inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nagngangalang Saulo. Si Saulo ang tagapagbantay ng kanilang balabal. At habang binabato nila si Esteban, yan, teka lang. Habang binabato nila si Esteban, nanalangin siya sa paginto, Panginoong Hesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang pananagutin sa kasalanan ito. Ayan. Nag-request si Esteban na tanggapin ang kanyang espiritu. Alam nyo ba mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ng oras na ba? Ayan, medyo maaga-aga pa. Ang nakita po ni Saulo na umakyat sa ikatlong langit, walang iba kundi si San Esteban. Hindi ang kanyang sarili. Hello. Ayan. Yan po ibig sabihin doon. Kaya haka-haka lang po yun na si San Pablo o si Pablo o si Paul nagsasabi na nire-refer doon niya ang kanyang sarili. Hindi. Basahin ho natin sa isang talata po ng 2 Korinto 12 at 1. Ito po ang ating mababasa sa magandang balita na po. Kailangan ko pang magmalaki kahit wala akong maipapala dito. Kasi nga, si Apostol Pablo, sa 11 pa lang, chapter 11, nagsasalita siya ng tungkol sa mga kapangyarihan, mga kamabalaghan, o mga experience niya dito sa lupa. Ayan, ngayon, ipapakita naman niya yung kamanghang-manghang bagay na nakita naman niya
sa kalangitan. Ano ho? Ibig sabihin, yung kapangyarihan naman ng langit. Kasi, sa lupa, nagkaroon po ng comparison. Dahil may pumasok na po ng mga apostol. Mga huwad na apostol. Ayan, kaya, kinumpara ni Apostol Pablo ang kanyang sarili sa mga huwad na apostol na yon. Ibig sabihin, nagyabang ng kaunti si Apostol Pablo. Para lang niya matapatan ang mga apostol nung nanliligaw sa Korinto. O ngayon, ito naman sa 12, chapter 12, panlangit naman ang kanyang sinabi. O, ito yon. Kailan ko pang magmalaki kahit wala ako mapapala dito? Ang sasabihin ko naman ngayon, ang mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit. 14 na taon na ang nakakalipas, hindi ko lang matiyak kung iyo'y isang pangitain o pangitain lamang o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang nakakaalam. Alam kong ang taong iyon ay dinala sa paraiso, hindi ko lang alam kung iyon ay isang pangitain o tunay na pangyayari. Tanging Diyos ang nakakaalam. Nakarinig siya ng mga bagay na hindi kayang ilarawan ng salita at hindi maaring sabihin ni numan. Ipinagmamalaki ko ang taong iyon at hindi ang aking sarili maliban sa aking mga kahinaan. O yan. Nilinaw naman ni Apostol Pablo na hindi siya yun eh. Therefore, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, nag-react po si Jesus Christ. Di ba si Jesus Christ nakaupo sa kanan ng Diyos? Oo, sa Apostle Paul daw yun. Kahit sa Google, ganyan din ang sasabihin. Si Google, kukuha rin siya ng referensya sa mga pastor, mga doktor, at kung ano-ano pang matatalinong tao na naniniwala sa Apostle Paul. Ayan. Ang tansya ni Apostol Pablo, 14 years ang nakalipas. Sa kanyang pagtansya, 14 na taon na. Hindi niya alam eh, hindi niya matiyak. Pero kung ikaw po ay tinutulungan ng Panginoong Diyos na magbigyan ka ng maayos na impormasyon, alam niyo ba ang nakita niya? Basahin nga natin uli ito. Babasahin natin uli ang impormasyon na yan. Sa gawa. Ayan pag-aaralan natin mabuti sa 7. Dito naganap yun eh. Ayan. Okay. Nagngingit-ngit sa matinding galit kay Esteban ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo nang marinig ang mga ito. Ngunit si Esteban, na puspos ng Espiritu Santo, ay tumingala sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at ni Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Wala sila napapansin dito, ano? Tumayo si Jesus Christ nakatayo siya, ibig sabihin, nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. At si Jesus Christ nakatayo. Ibig sabihin, nag-react si Jesus Christ. Kasi ang ating mindset natin, ang ating pinaniwalaan, nakaupo siya sa kanan ng Diyos. Dito po, nakatayo Ibig sabihin po, nag-react. Doon sa ginawa kay Esteban. Ayan, kaya't sinabi niya, tingnan ninyo, nakita ko kung bukas ang kalangitan, nakita daw ni Esteban, ang bukas ang kalangitan. At ang tao na nakatayo sa kanan ng Diyos, tinakpan daw nilang kanilang mga tenga, hindi ayaw nila. At nagsigawan, pagkatapos sabay-sabay nilang sinugod si Esteban at kinilagkad siya palabas ng lungsod upang batuin. Yan, dinilabas niya sa lungsod, sa Jerusalem. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nagngangalang Saulo. Si Saulo po ang tagapagbantay nung kanilang balabal, yung babato sa kanya, yung papatay sa kanya. Si Saulo. O ngayon, anong ginawa? At habang binabato nila si Esteban, nananalangin siya ng ganito. Nakatayo si Jesus Christ Nag-react si Jesus Christ kaya dyan. Nakatayo siya Anong sabi? Habang binabato niya si Esteban, nananalangin siya ng ganito. Panginoong Hesus. Ayan. Panginoong Hesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Wow. Ayan. Yun, doon nakita ni Esteban yun. Ibig sabihin, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, isa rin to sa kanyang tinik sa laman.
Dahil siya ang nagbigay ng authority na patayin si San Esteban. Hello. O, kita nyo, tinakompleto na. Ang pagpatay po kay San Esteban, nag-react po si Jesus Christ. Nanalangin po si Esteban, Panginoon, tanggapin mo po ang aking espiritu. Wow, ang galing naman nun. Kita nyo, nag-react pa si Jesus Christ, ano? O yun, tinanggap ka agad yung kanyang espiritu. Yun ang nakita ni Saulo. Hindi ang kanyang sarili, hindi niya sinasabi ang kanyang sarili. Ipinagmamalaki daw niya ang taong iyon. At hindi ang kanyang sarili. O dinilinaw ni Apostol Pablo na si San Esteban inagaw talaga hanggang ikatlong langit. Dahil yun ang kanyang request eh. Nag-react kaya si Jesus Christ. Ang galing-galing biruin mo si Jesus Christ, nag-react. Tumayo, nakatayo na. Bukas ang langit, nakita ni San Esteban ang kaluwalhatian ng Diyos. Nakatayo si Jesus Christ. Oh. Tapos sasabihin malabo daw. Wala talaga itong mga pastor na ito. Wala. Kumbaga sa mga tambay, panis. Hindi tayo nagyayabang. Kasi hindi naman tayo, tingnan nyo nga itong aking, yung aking broadcast na lugar, sa kubul-kubulan tayo. Kahit papano, na hindi tayo napapabayaan ng Panginoon. Maidaos lang itong pagbabalita. O yan, mga kapatid, Nako, naloko na. Ayan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, kaya tama po ang ating ginagawang pagbabalita na ang tinik po sa laman ni Apostol Pablo walang iba kundi ang pagiging Saulo. Yung Saulo na yan, sabi ni Jesus Christ, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo lang sarili mo sinisipa mo lang ang bagay na matulis. Yan, kasi inuusig niya si Jesus Christ Ayan, kaya ayun. Therefore, nung binabato pala si San Esteban at nananalangin sa Panginoon, habang siya'y Saulo pa, nakita niya na, hindi lang niya ma-confirm. Siya mismo nagsabi niyan. Hindi niya ma-confirm. Diyos daw ang nakakaalam. Ewan ko, sabi niya. Kasi nakita niya talaga. Hello. Okay. Kaya ang tinig sa laman ni Apostol Pablo, maliwanag na ang pagiging Saulo niya. Siya ay isang mang-uusig, isang pumapatay. Pumunta po siya sa lugar, na kung saan ay pupuntahan niya ang sinagoga. Habang naglalakbay siya, doon siya niyari ng Panginoon. Binulag siya ng Panginoon. Ayun, di nakakita siya uli. Ayun, iba na ang timpla ng kanyang sinasabi. Pinapangaral niya si Jesus Christ, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan, siguro so much for that. Ayan. Okay, dako naman tayo dito sa Santa Cena. Nako, ito pa isa. Ito. Alam nyo, ganito po yon. Lagi natin sinasabi na hindi ho porket mali ang isang tao, pag may sinabi siyang tama, pamamalian pa rin natin. Hindi naman tao, wala namang katarungan yun. Ayan. Sinasabi natin, pag tama, tama. Huwag natin pamalian. Ayan. Tungkol po ito sa Santa Cena. Kasi itong si Pastor Jacob Santos, para lang niya makontra ito si Ka Eli Soriano, na ang Santa Cena daw ay ginagawa sa pamamagitan ng Espiritu. Ayan. Kukontrahin niya ngayon na ang Santa Cena o yung hapunan ng Panginoon ay daw po ito, literal. Kaya yan ang ating pag-aaralan sa gabing ito, mga kapatid. Okay. Basahin ho natin ang Mateo 26. Ayan, start na naman tayo dito.
talatang 26. Mahalaga po ito mga kapatid ha, kasi ito po yung ating sinasabi sa kahuli-hulihan ng ating programa. Pag tayo nagpapaalam, malapit na magpaalam, sinasabi natin na alalahanin natin si Jesus Christ. Ito po yung may kaugnayan to. Okay, ito po yung nakasulat. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay. Dumampot. Ibig sabihin, paano madadampot kung hindi literal? Tama. Literal talaga yun. May dinampot. Ayan. At matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito. Abay, kukunin uli. Ibig sabihin, may inabot. At kainin. Ito ang aking katawan. Ano kaya yun? Tuloy. Pagkatapos, dumampot din siya ng kopa. Nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito. Pati sa Santa Cena na gusto ni Jacob Santos ay biktima din ako. Marami talagang binibiktima ang mga pastor ngayon. Teka lang po medyo malang ilong ko. Meron kasi akong sipon at ubo. Ayan. Tuloy. Pagkatapos dumampot din siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay yun sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibibuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. Ayan. Okay, so parang parang ganun lang kadali na sasabihin na literal. Ayan. Okay. Ngayon, ang ginagawa kasi natin, binabasa din natin sa aklat naman ng Lucas. Sa Marcos, Lucas, hanggang sa Juan, aklat ni San Juan. Kasi may mga impormasyon yan eh. Ayan. Okay, dito sa aklat po ni Dr. Lucas. Magbabasa. Ito rin po yon. Sa uno-uno muna, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Sabi dito sa isang talata po ng aklat ng Lucas, uno-uno, ito po ang ating mababasa. Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin. Yan, si Dr. Lucas po nagsabi na, sabi niya, yamang maraming nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin. Ibig sabihin, sinabi na pala ni Dr. Lucas ito yung bang arrangement ng mga bagay naganap sa panahon nila. Ayan. Alinsunod sa ipinatalo sa atin, nilang buhat sa pasimula, ay mga saksing nangagkakita at mga ministro ng salita. Ayan. Ay minagaling ko naman. Si Dr. Lucas na po nag-fine-tune. Siya na po nag-fine-tune nitong mga naganap sa gitna nila. Nakasakasama nila si Jesus Christ. Ibig sabihin, mas credible yung sulat niya. Hindi natin sinasabi na hindi credible yung kay Mateo at Marcos. Hindi ganoon. Ngayon, ito ay minagaling ko naman pagkasiyasat na lubos ng mga pangyayari ng lahat ng mga bagay mula nung una na isulat sa inyong sunod-sunod kagalang-galang na Teopilo. Ayan, ito yung sinasabi natin na good arrangement. Ayan, na dapat talaga nasa good arrangement ang pagbabasa ng Biblia. Huwag nating hayaang may mamiss tayo na kapiraso. Sabi ni Brother Noel kay EFS at DSR ay biktima kami sa gusto nila, sa Santa Cena nila. Ayan, kasi ang alam ko dyan, nagbili yata ng Jollibee o kung ano pa man yun. Ewan, ang gulo-gulo. O ngayon, yung tungkol doon sa hapunan ng Panginoon na literal. Ayan, literal ba o spiritual? Okay, so magbasa naman tayo ng aklat ni Dr. Lucas Dito naman po sa 22 ng aklat po ni Dr. Lucas, ang kapitulo po ay 14. Ito po ang ating mababasa. Yan. Okay.
Nang sumapit na ang oras, hanggang 18 po ito dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. Ang inaalam natin dito kung literal o spiritual. Okay. Kasi kapag may literal nga naman, may dinampot, may pinagputol-putol, at may ininom. Ganun yun Ito yun Ito, pakinggan nyo lang mabuti. Kukuha tayo ng history sa Israel sa mga panahon na yon para magkaintindihan. Nang sumapit na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. Ibig sabihin po ito, Paskwa, Passover. Ayan, ang Passover o Paskwa, yan po yung naganap sa Israel na nilagpasan po sila ng angels of death nung may pahid po ang kanilang pinto at poste ng dugo ng hayop. Kasi lumagpas lang sa kanila Okay. Bago ko ito ituloy, basahin muna natin yung Exodo Tuloy natin muna sa Exodo bago tayo bumanat diyan sa aklat po ni Dr. Lucas. Ayan. Ito po ang kaugalian ng Israel. Sa Exodo 12 po, at ang talata po ay 12. Ayan, ito po ang ating mababasa. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop, at paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ayan. Dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bagay ng mga bahay na iyong titirhan. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalagpasan ko, at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong salinlahi bilang pista ng Panginoon. Sa pamamagitan ito'y maaalala ninyo ang aking ginawa. Pasko po ito kaya dapat alalahanin. Dapat daw ipagdiwang. Literal po yun. Literal ang ginagawa ng mga Israelita. Nagkakatayo sila ng hayop. Nagkakainan sila. Literal po. Yan ang ibig sabihin dyan. Sa 26, basahin natin. Kapag tinanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito, sabihin ninyong ito'y pag-ala-ala sa Paskwa ng Panginoon nang lampasan niya ang bahay ng mga Israelita at patayin niya ang mga Ehipsyo. Nang masabi ito ni Moises, yumuko ang buong bayan at sumamba sa Diyos. Ayan. Yun po ang bilin ng Panginoon Diyos kay Moises na sabihin niya doon sa mga Israelita na kapag itinanong ng inyong mga anak kung bakit niyo ginagawa ito, ano yung ginagawa? Yung Passover, yung Paskwa. Yan. Tanong, eto na. Punta na tayo kay Dr. Lucas. Ayan. Ginagawa na nila ito. 22:14. Yan, ginagawa na nila ito. Kasi Israelita po si Jesus Christ sa angkan po ni Huda. Ayan, ito na. Nang sumapit na dito muna sa inayos ko lang po para maganda. Okay, basa tayo sa 14. Yan po ang kaugalian Ito ngayon ginagawa na ngayon ng mga Israelita, partikular ang mga Hudyo, itong Passover, yung Paskwa. Ito na. Nang sumapit na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. Paskwa na ito. Sinabi niya sa kanila, matagal ko nang hinahangad na makasalo kayo sa hapunang pampaskwa na ito bago ako magdusa. Yan, Paskwa Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, mangyayari pala, hindi na daw siya kakain to dito sa lupa hanggang sa maganap ang kaharian ng Diyos. Okay. May sinabi si Jesus Christ, sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Inulit ko lang, ibig sabihin,
Ito kasi ang kanilang kaugalian, na sila po'y literal na nagkakatay ng hayop, kumakain ng tinapay na walang pampaalsa. Ayan. Okay? Tuloy ang basa. 17. Dumampot siya ng isang kopa, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ibinigay yun sa kanila, at nagsabi, o ito, kunin niyo ito, at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa pagdating ng kaharian ng Diyos. So parehas, tinapay na walang pampaalsa na pinaghati-hati niya, ano ho, tapos kopa. Ayan. Ibig sabihin mga kapatid, dalawang beses, ano ho, ipinaliwanag ni Jesus Christ. Una niyang sinabi, naghapunang pampaskwa sila. Naghapunang pampaskwa, ito yung ginagawa nilang literal. Ito yung ginagawa nilang kinaugalian na ng mga Israelita. Kaya, sumunod din si Jesus Christ sa hapunang pampaskwa na ito. Kaya lang, meron pa siyang ginawa. Binago niya. Meron siyang ginawa si Jesus Christ. Ano yon? Dumampot siya ng isang kopa at matapos magpasalamat sa Diyos ay ibinigay iyon sa kanila at nagsabi, kunin niyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon hindi na ako inom nitong katas ng ubas hanggang sa pagdating ng kaharian ng Diyos. O dalawa na, Paskwa at pagdampot po niya ng kopa. Okay. 19, tuloy tayo. Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati iyon. O ito na, ginawa na yung ritual, yung physical. Yung dalawa na yung physical na, ginawa na ni Jesus Christ. Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan. Ito na yung binago niya. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, dati, ang ginagawa nila sa Paskwa, Passover, yung binasa natin kanina, magkakatay sila ng hayop, tapos alalahanin, gawin daw nila iyon bilang piyesta. Ayan, si Brother Vic P. Santa Juana Jr. Ayan, good evening po. Ayan, kapwa rin ho yan nating Kristiyano. At sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Ayan, welcome po Brother Vic. Nandito tayo ngayon sa ikalawang binabalita natin kung literal ba ang hapunang Pampaskwa, Santa Cena o espiritual. Okay, so sa dalawa na yon, mayroon sinabi si Jesus Christ na hapunang Pampaskwa, literal nilang ginagawa iyon. Yan ang kaugalian nila. Tapos dumampot din si Jesus Christ ng kopa. So prepare niya na. O ngayon, eto na, sa 19 na yan, dumampot din siya ng tinapay, may dinampot. Matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Yan. Sabi niya dun sa tinapay na pinaghati-hati, ito daw ang kanyang katawan. Yan. Inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. So, nagawa na. Gayon din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan. Ayan. Okay. Pagkatapos daw po maghapunan, ibig sabihin, nakapaghapunan na. Yung Paskwa nga. Hello, yung Paskwa na. At sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Yan. So ano ibig sabihin mga kapatid, mga kapwa Kristiyano? Lahat po ay literal. Lahat po ay may dinampot. Sabi ni Pastor Jacob Santos, tama 'yun. Meron siyang dinampot talaga eh. O ngayon, ang problema ganito. Maging sa ating panahon na ito, ginagawa pa rin nila ito hanggang ngayon. Dampot pa rin sila ng dampot. Inom pa rin sila ng inom ng katas ng ubas. Dapat hindi na.
Yan. Ayan, sige po, Brother Vic Santa Juana Jr. Ayan. Salamat po sa Diyos. Yan, ibig sabihin po, dapat hindi na ginagawa. Bakit? Kasi mga simbolo na lang yun eh. Sinabi na nga ni Jesus Christ eh, simbolo na lang yun eh. Ano ba yung katawan? Di ba't yun yung napako sa krus? Ano ba yung dugo? Hindi ba yun yung nabuo sa nung pagkamatay niya sa krus? Tapos gagawa ka pa ng literal? Sa madaling sabi, yung sinasabi ko nga na pag tama, wag na nating kontrahin. Sinabi ni Soriano, spiritual yun. Kaya pag tama, talagang spiritual naman talaga yun eh. Hindi mo na dapat ginagawa yan. Pastor Jacob Santos. Dapat, gawin na lang ito sa pamamagitan ng spiritual. Bakit? Kasi sinabi ni Jesus Christ, sabi niya rito, sa 18 sinasabi ko sa inyo, mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Kasi hindi pa nagaganap yung pagkapako niya sa krus. Yung pagkapako kasi niya sa krus, yun na yung kaharian ng Diyos. Natapos na. Yung namatay na siya, yun na yun. Kaya hindi na mangyayari lahat yun. Ay, naku, panaloko na. Sabi naman niya sa 16, sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Kasi nga po, pagkatapos po niya mapako sa krus, namatay siya sa krus, inilibing siya, muli siyang nabuhay, yun na po yung kaharian ng Diyos, yun na yun. Natapos na po. Kaya hindi na. Hindi na dapat natin ginagawa yun. Kaya, ang pag-alaala po kay Jesus Christ sa pamamagitan po ng pananampalataya na siya po ay namatay sa krus, muling nabuhay at umakyat sa langit. Yan po ang dapat gawin. Yan ang inaalaala. Kaya mali ang pahayag ni Pastor Jacob Santos na yan po ay literal daw. Literal nung ginawa ni Jesus Christ. Ayan, ang Santa Cena ng mag-angkin ay pinagkakapirahan pa kami. Yan, ganyan din po si Pastor Jacob Santos, kinakailangan punta ka sa kanila para lang doon maganap yung Santa Cena na yan. Wala na pong ganoon. Ang Santa Cena po natin, ng mga tunay na Kristiyano, ang pag-alaala po sa ginawa ni Jesus Christ. Yan po ang sinisimbolo lahat niyan. Yung pagkapako niya sa cross. Dapat sumampalataya tayo sa Kanya. Tawagin natin ang Kanyang banal na pangalan. Ang alalahanin ng ginawa niya, okay na yun. Wala pong perang maganap, wala nang kailangan pang magbihis ka ng magandang damit, o kung ano-ano pa. Kalokohan kasi yung mga yun eh. Yan. Sabi ng Panginoon, gawin ninyo bilto bilang pag-alaala sa akin. O ngayon, doon po sa naganap sa Korinto. Sa unang Korinto, sa Juan pala muna. Mamaya na nga, kasi meron pang isa eh. Medyo may kaya pa naman. Sa unang Korinto, kasi meron pang isa eh, kung andun ba si Judas Iscariote o wala na. Yung hapunan ng Panginoon. 11:23, ito po ang ating mababasa mga kapatid. Kasi, nagkaroon po dito ng nagkagulo. Sa 17 po 11:17 po ng unang Korinto. Tungkol sa mga babanggitin ko ngayon, hindi ko kayo maaring purihin dahil ang inyong pagtitipon ay hindi nakakabuti. Subalit nakakasama, una sa lahat, nabalitaan ko na kayo'y nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon at kayo naniniwalang may katotohanan iyan, talaga namang magkaroon ng pagkabahabagi sa inyo upang makilala kung sino sa inyo ang mga tapat. Kaya sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ng Panginoon ang kinakain ninyo. Sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nagmamadali sa pagkain ng kanyang sariling pagkain. Kaya't nagugutom ang iba at ang iba naman ay nalalasing. Wala ba kayong mga sariling bahay upang doon kumain at uminom? Hindi ba ninyo pinahalagan ang iglesia ng Diyos?
at hinihiya ninyo ang mahihirap, ano ang gagawin ko? Ngayon, pupurin ko ba kayo dahil sa bagay na iyan? Hindi ko gagawin iyon. Meron palang problema sa Korinto. Nang sila po ay naghapunan, mali ang paraan, kagaya din po ng dating daan. Ewan ko kung alam ni Brother Big Santawan at ni Brother Noel, noong panahon na tsaka lahat ng membro ng MCGI na nagkaroon po ng ng kaguluhan, ng umorder sila ng pagkain sa isang fast food yata doon. Ginawa din nilang literal. Ayan. Dito sa Korinto naganap din. Yung nagbaon ng iba, ang iba wala, kainan sila, inuman sila. Yun ang nangyari, mali po ang paraan ng kanilang pag-alaala ng hapunan ng Panginoon. Mali. Kaya ito si Apostol Pablo, to the rescue. Kaya sinabi niya ang ganito, 23, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo noong gabing siya'y ipinagkanulo. Ang Panginoong Hesus ay nagduwampot ng tinapay. Dito po, ni-review lang po kinote po ni Apostol Pablo ang naganap nung buhay pa si Jesus Christ. Yan, kinote lang niya. Okay. Nagpasalamat sa at pinagpira para sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inandog para sa inyo, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Yung kanyang katawan. Ano ba yung katawan? O di yung namatay sa krus. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagpaparito. Yan. Lahat niyan ay simbolo nung pagkamatay ni Jesus Christ sa krus. Hindi na yung literal na mga bagay paggagawin mo. Yan. Mali yun. Hindi nila naiintindihan. Lahat yun ay symbolism. Ang katawan, body of Christ, yan po ang napako sa krus. Yan po ang kakainin. Blood of Jesus Christ, yan din po ang nangyari sa kanya sa pagkapako sa krus. Alam nyo ba na dapat ang mga Kristiyano ginagawa yan ng pag-alaala, hindi sa literal na bagay. Alam nyo ba, sa Apokalipsis po, naganap yan na pagkamalan po sila ng mga kanibal. Bakit? Kasi, ganito po kasi ang nangyari mga kapatid ayan. Basahin muna natin itong kasi yun ang ano ni Jesus Christ, yan ang gusto nyo, kainin nyo ang aking katawan, inumin ang aking dugo. Ayan. Ito. Ano ko lang po, ayos ko lang. Sa 6 po ng aklat po ni San Juan, sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo. 6:53 po. Sinabi ni Jesus, pakatanda sa aklat po ni San Juan, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananatili sa akin at ako namay sa kanya. Ayan. Mabilis lang po ako magbasa kasi para makahabol tayo. Hindi po literal na pagkain. Hello Pastor Jacob Santos. Ngayon ang sinasabi natin. Sige nga. Makakain nyo ba ang katawan ni Jesus Christ? Nang literal? Maiinom nyo ba ang dugo ni Jesus Christ na literal? Ibig sabihin, yan po ay spiritual. Hindi na dapat ginagawa yung literal na pagsasanta sena o hapunan ng Panginoon. Ang dapat gawin, pananampalataya. Maniniwala tayo kay Jesus Christ doon sa kanyang ginawa. Alam nyo ba na yung ginawa nila na yan ng mga unang Kristiyano na pagkamalan nga sila
na mga cannibal. Ay nako, punong-puno tayo ng impormasyon dyan. Tungkol dyan, dito po sa aklat po ng Apokalipsis. Ayan, sinabi mismo ni Jesus Christ yan eh. Hello. Ayan. Dito po ito yung sinasabi Alam nyo ba yung ikalawang iglesia, aklat po sa Smyrna, ito po yung perfect church. Basahin na natin ang buo Dito natin matutunghayan kung ano po ang naganap doon po sa mga unang Kristiyano. Sa panahon si Jesus Christ ang nagsabi nito. Okay, basa. Tungkol po ito sa pagkain ng katawan ni Jesus Christ at pag-inom ng kanyang dugo. Na sinasabi po ni San Juan, yan po ay yan po sinasabi ni Jesus Christ na yan po ay mga literal kasi hindi mo naman maiinom ng ang dugo ni Jesus Christ na literal Hindi mo makakain ng ang katawan ni Jesus Christ ng literal. Kaya nga spiritual yung pagkapako niya sa krus, pananampalataya ang kahulugan nun. O basa tayo. Naganap yan, sinabi ni Jesus Christ sa Church of Smyrna. O basa sa Apokalipsis po 2:8, dire-diretso lang po. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Smyrna. Itong sinasabi sa iyo ng simula at wakas, ang namatay at muling nabuhay. Alam ko ang mga kapighatian na dinaranas mo. Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo ay mayaman ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirampuri sa iyo ng mga nagpapanggap na mga Hudyo, ngunit ang totoo ay sila mga kampo ni Satanas. Ayan. Paninirampuri ng mga nagpapanggap na Hudyo. Yan. Mga slanderer. Itong mga ito. Ang mga unang Kristiyano diyan pinapatay. Tapos inaasar pa sila na mga kanibal yan, mga kanibal. Kasi ang Diyos nila, kinakain nila ang laman, iniinom nila ang dugo. Kaya napagkamalan silang mga kanibal, naparatangan silang mga kanibal. Pastor Jacob Santos, mag-ayos-ayos ka. Dahil hindi tama yung ginagawa mo. Nagkakalat ka ng lagim, ng maling impormasyon sa Biblia. Ang binabanggit po ni Jesus Christ, mensahe niya, message po niya sa Church of Smyrna, sabi po niya doon na mga paninirampuri, mga slanderer na po, sinasabihan sila ng mga kanibal. Yan po ibig sabihin noon, na sinisira ang puri sila, na ang Diyos nila, kinakain nila ang laman, tapos iniinom nila ang dugo. Hindi nila alam na spiritual po ang ibig sabihin noon. Hello. Yan ang palatandaan na sinasabi natin. Let us bring back a good news written in the Bible. Ibalik na natin ang maayos na impormasyon sa Biblia. Yan. Sabi ko nga po, pagka tayo po ay lagi natin sinasabi na hindi naman tayo napapabayaan ng Panginoon. Yan sabi ni Brother Vic, true, nakipag-swearing din po ako para makakain dahil nagbayad po kami. Ayan. Okay, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ayos na po yan. Sunod naman tayo magbalitaan. Naman tayo? Hihingi na naman tayo ng panibagong pagkain sa Panginoong Hesus. Tandaan po natin si San Esteban, talagang nagkaroon ng movement si Jesus Christ, napatayo nakaupo yun nakatayo sa kanan ng Diyos, babatuin siya, papatayin siya. Yung pala yung nakita ni Apostol Pablo na nung nalangin si San Esteban, tanggapin mo po ang aking espiritu, sabi niya kay Jesus Christ. Ayun na yung nakita niya, at ang kanyang tansya 14 years na nakalipas. Sige po mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa ating mahal na Panginoon Diyos. Binigyan ho tayo ng panahon, time, para tayo ho ay makapagbalita sa ganitong maliit na tayo na kasangkapan. Na tayo lang may makapagbalita. Ayos lang yun. May tubig naman Naidadaos din naman natin yon. At hindi naman tayo napapabayaan ng Panginoon
Sinusuplayan din naman tayo ng kanyang salita at umasa tayo palagi. Kaya ang payo po natin palagi, sundin natin ang sinasabi ng Panginoon na bago tayo matulog, alalahanin natin si Jesus Christ. Banal po ang kanyang pangalan. Ang Diyos po ang nagbigay na pangalan doon.